Kung binahangin yung sasakyan dahil sa bagyong Enteng, pwede nyo pa yan maisalba. Ang Tip Talk sa report ni Katrina Son. Hindi lang isa, kundi 2 beses na lubog sa baha ang mga sasakyan ni Francis Aureliado. Ang una noong bagyong Ondoy. Nung iniwan ko, after a few hours, tinawagan ako ng office mates ko, sabi niya baha na daw yung car. Inabot pa ng 3 araw bago niya nakuha mula sa parking at napalinis ang sasakyan. Nag-change oil kami 3 times. And then sabi nila sira na daw yung computer box ko, so I had to go to Quezon City para maghanap ng replacement. Hindi pa rin siya umandar ng tama, laging may palya, laging may problema. Umabot ng 2 linggo ang pagpapagawa sa sasakyan. Hanggang halos kapresyo na ng sasakyan ang nagastos sa pagpapagawa kaya naisipan niyang ibenta na lang. Makalipas ang ilang taon, naranasan niya muli ito sa bagyong Karina. Ayon sa car shop owner sa Quezon City, mahalagang alam ang gagawin kapag binaha ang sasakyan. Agad daw alisin sa pagkakalubog. Huwag din daw muna i-start ang engine. Pagkatapos, first, tatanggalin natin itong battery, yung positive at saka negative niya. Pag natanggal na natin to, hayaan lang muna natin to, and then ipapadrain natin yung engine oil, mga fluids, gasoline, para hindi masira yung sasakyan totally. kailangan daw masiguro na hindi inabot ng tubig ang computer box. Kailangan po eksperte po ang mag-check ng computer box kasi it requires a special skill po. Paalala naman ng Automobile Association of the Philippines. Alamin kung magkano ang gagastusin sa pagpapagawa ng nalubog na sasakyan para makapagdesisyon kung sulit pa ito. Dapat makwento agad magkano ang halaga ng sasakyan kontra sa magkano ang gagastusin para ayusin. Kasi kung wala namang halaga yung sasakyan at gagastos ka ng katapat ng halaga, bakit ka pa gagastos? You have to be practical Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.